Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 307 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Puway. Nang sumigaw si Gomer, bahagyang nabalisa siya sa kanyang puso. Kahit na hindi niya kilala si Alvin, ni hindi pa niya nakilala si Alvin noon, ngunit mayroon siyang impresyon sa lahat ng nasa grupo ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7th level origin core stage na umakyat na ngayon sa combat ring, at sigurado siya na si Alvin ay talagang wala doon. Sa madaling salita, ang kanyang pangunahing layunin ngayon, si Alvin, ay hindi dumating. Malamang na dahil sa takot sa kamatayan, sumuko na si Alvin. At hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Kasabay ng malamig na sigaw ni Gomer, tumahimik ang buong Mizar Peak. Ang grupo ng mga disipulo ng Megrez Peak na dumating upang manood ay hindi napigil ang i-shoot ang kanilang mga tingin upang magtipon sa malayong Alvin. Sa lalong madaling panahon, sinundan ng natitirang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ang grupo ng mga disipulo ng Megrez Peak upang tingnan si Alvin. Sumimangot si Alvin. Balak lang niyang umakyat sa arena ng labanan nang marinig niyang sumisigaw si Gomer. Ngayon, nang mapagtanto niya na kasama si Gomer na umiiyak ng puway, siya ang naging sentro ng atensyon ng lahat, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang malamig na ngiti. Siya si Alvin. Ang ilan sa mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na hindi pa nakikita si Alvin, ay nagulat kay Alvin dahil pakiramdam nila ay mas bata pa si Alvin kaysa sa mga chismis. Ang taong ito mismo ang pumatay sa pang-anim na antas ng Origin Core Stage Outer Court na disipulo ng Fek the Peak. Hindi ka panipaniwala. Kahit na hindi masama ang lakas ni Alvin, ngunit ang Outer Court Martial Competition ngayon ay walang alinlangan na kompetisyon sa pagitan ng 7th level Origin Core Stage Outer Court Disciples. Kahit na lumahok talaga siya, maaari lang siyang maging sideshow, at baka mapatay pa. Exactly. I think that giving up is his best choice. Siya ay lampas lamang ng kaunti sa 20, ito ay hindi isang pagkawala ng mukha kahit na siya ay sumuko kapag siya ay nakaharap sa isang grupo ng ikapitong antas ng Origin Core Stage Outer Court Disciples. Ang karamihan ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-Star Sword ay nagbulungan sa kanilang sarili sa talakayan. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang Mizar Peak's Peakmaster. Ang mga disipulong nalagay sa top 10 ng Outer Court Martial Competition ngayon ay lahat ay nakakakuha ng mga premyo na ipinagkaloob ng sekta. Ang taong nakakuha ng unang pwesto ay makakakuha pa nga ng dagdag na Profound Origin Fruit. Malalim na pinagmulan ng prutas. Ang isang bato ay nagdala ng halos 1,000 ripples. Hiss. Ang mga tunog ng mga taong nagpapakawala ng malamig na hangin ay tumaas at nahulog sa Mizar platform. Ano ang Profound Origin Fruit? Kahit na hindi ito nakita ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na naroroon, narinig nila ito. Para sa Origin Core Stage Martial Artist, ang Profound Origin Fruit ay isang espiritong prutas na maaaring matagpuan ng pagkakataon ngunit hindi hinahanap. Di umano, kahit nakainin ng ikawalong antas ng Origin Core Stage Martial Artist ang Profound Origin Fruit na ito, ang Martial Artist ay direktang makakalusot sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Kahit nakainin ito ng isang pang-9 na antas ng Origin Core Stage na Martial Artist, ang Origin Energy ng Martial Artist ay tataas hanggang sa huling bottleneck, at magiging malapit sa bingit ng paglusob sa Nascent Soul Stage. Profound Origin Fruit, ito talaga ang Profound Origin Fruit. Para sa isang Origin Core Stage Martial Artist, ang Profound Origin Fruit ay halos isang hindi mabibaylang kayamanan. At maaaring matagpuan ng pagkakataon ngunit hindi hinahanap. Kapag naubos na ng 7th level Origin Core Stage Martial Artist ang Profound Origin Fruit, ang kanyang cultivation ay tiyak na makakalusot sa ika-8 level ng Origin Core Stage sa isang pagkakataon. Kahit na sa lawak na ito ay malaki ang posibilidad na lumapit siya sa bottleneck para makapasok sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Ang karamihan ng alagad ng 7-Star Sword Sect sa Mizar platform ay ganap na napukaw.
Kasama si Gomer, lahat ng 28 7th level Origin Core Stage Outer Court Disciples na nakatayo sa tabi ni Franklin sa arena ng labanan ay may mga titig na nagniningning, dahil puno sila ng pananabik sa Profound Origin Fruit. Profound Origin Fruit, determinado akong makuha ito. Ang gwapong mukha ni Felix ay natatakpan ng nagyayelong lamig. Kahit sino pa, kung maglakas loob silang hadlangan ako sa pag-akyat sa unang lugar. Patayin. Ang mga salita ni Felix ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Depende yan kung may kakayahan ka. Malamig na ungol ni Gomer. Siya rin ay determinado na makuha ang Profound Origin Fruit. Sina Andong at Linda ay nagkatinginan sa mata, at ang kanilang mga tingin ay nagsalubong sa mabangis na kislap. Ang malalim na pinagmulan na prutas ay naging dahilan upang ang lahat ay mapuno ng pagnanasa. Hindi ko akalain na ang 7-star sword sect ay nakakuha talaga ng Profound Origin Fruit, at dinala pa ito upang maging premyo para sa unang lugar ng Outer Court Martial Competition sa pagkakataong ito. Bahagyang nagulat si Alvin. Natural na malinaw sa kanya kung gaano kahalaga ang Profound Origin Fruit. Kung sinabi na bago ito, gusto niyang agawin ang unang pwesto sa Outer Court Martial Competition sa pagkakataong ito alang-alang sa pangakong ginawa niya kay Norwan. Tapos ngayon, may iba na siyang layunin. Gusto niyang makuha ang Profound Origin Fruit. Kung makukuha ko ang Profound Origin Fruit, ang aking cultivation ay direktang makakalusot. Ang mga mata ni Alvin ay nagbuga ng nagninangas na apoy na tila kayang sunugin ang lahat, at walang katulad na nangingibabaw. Naramdaman ni Megan ang pananabik ni Alvin, at sinabi niya sa banayad na boses. Scoundrel, ipinagbabawal ng Outer Court Martial Competition ang paggamit ng source of external strength bukod sa spirit weapon, hindi magagamit ang mga inscription mo. Kung hindi ka kalaban ng iyong kalaban, dapat kang tumalon sa arena ng labanan at aminin ang iyong pagkatalo. Kelly and I can't lose you. Nang matapos siyang magsalita, balisang tumingin si Megan kay Alvin. Kahit na alam niya na si Alvin ay may maraming pinagmumulan ng pag-asa sa kanyang pag-aari, tulad ng 2 nascent soul stage na maliliit na sawa, at ang tumpok ng mga nakakatakot na inscription, gayunpaman, wala sa mga ito ang magagamit sa panahon ng kompetisyon ng militar sa labas ng korte. Makakaasa lang siya sa sarili niyang lakas. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang haplasan ang magandang mukha ni Megan na makinis na parang jade, pagkatapos ay ngumiti habang sinasabi sa banayad na boses. Little Megan, you have to be confident of your man. If you dare doubt me again, then be careful or I'll slap your butt. Nang matapos siyang magsalita, pinigilan ni Alvin ang kanyang boses hanggang si Megan lang ang nakarinig nito. Hindi inaasahan ni Megan na talagang aasarin siya ni Alvin sa ganitong okasyon, at ang kanyang magandang mukha ay namula, na para bang may dugong tumutulo mula rito. Sa combat ring, si Felix ay tumingin mula sa malayo kina Alvin at Megan, lalo na nang ipakita ni Megan ang isang kaakit-akit at mahiyaing hitsura sa harap ni Alvin, isang bola ng apoy ng inggit na hindi maipaliwanag na nagliyab sa kanyang puso. Palagi siyang hindi masaya kung wala siyang babae, at ang kanyang paningin ay napakataas. Ang babaeng ito ay talagang ang pinakamagandang babaeng disipulong nakita niya mula nang dumating siya sa 7-star sword sect. Noong unang beses niya itong nakita, gusto niyang gawing eksklusibong babae ang babaeng ito. Pero kalaunan ay napansin na niya na may pag-aari na ang babaeng ito. Alvin. Hanggat papatayin ko si Alvin, ikaw ay magiging akin. Tumingin si Felix kay Megan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kinang ng kasakiman, na parang naging kanya na si Megan. Alvin. Nakatuon ang tingin ni Felix at bumaba kay Alvin, pagkatapos ay bigla siyang sumigaw sa mahinang boses. Nabalitaan ko na minsan mong pinatay ang ika-6 na antas ng Origin Core Stage ng Fek the Peak na disipulo sa labas ng korte, si Brayden, 3 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa aking kaalaman, si Brayden ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ika-7 antas ng Origin Core Stage. Ipinapalagay ko na dahil kaya mo siyang patayin, ang iyong lakas ay hindi mas mababa sa Core 7th level sa labas ng korte. Ngayong lumipas na ang 3 buwan, tiyak na mas malakas pa ang iyong lakas. Hindi mo naman talaga gugustuhing sumuko, di ba? Nang matapos magsalita si Felix, ang kanyang boses ay may panlilibak. Felix,
sumuko man si Alvin o hindi ay personal niyang desisyon, at walang kinalaman sa iyo. Paanong hindi alam ni Linda na nakatayo sa malapit kung ano ang balak ni Felix nang marinig niya ito, at ang kanyang mukha ay nabalot muli ng isang layer ng yelo habang siya ay nginisyan. Hindi sumagot si Felix kay Linda, at sa halip ay tumingin sa kalapit na Alvin. Haha! Alvin! Di ba marunong ka lang magtago sa likod ng babae, at umasa sa proteksyon ng babae? Kung ganito talaga, nakakahiya ka sa aming mga lalaki. Nakakahiya sa mga lalaki. Ang sinabi ni Felix ay matatawag na walang awa. Alvin, mukhang ang mga taong nasaktan mo ay medyo marami. Isang tipak ng uhaw sa dugo na lamig ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Gomer, naghihintay ng pagkakataong lumunin si Alvin. Kasabay ng pagtatapos ni Felix, muling naging sentro ng atensyon si Alvin. This time, iba na. Kanina, kahit na pinukaw ni Gomer si Alvin, ngunit hindi naisip ng mga taong naruroon na hindi nararapat ang pagsuko ni Alvin. At walang magmamaliw kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang likas na talento ni Alvin ay nariyan para makita ng lahat, tiyak na makakapagbigay siya ng hindi pangkaraniwang makikinang na mga resulta sa hinaharap, at maging henyong disipulo na may mahalagang papel sa 7-star sword sect. Ngunit ngayon, nilagyan ni Felix ng sombrero, si Alvin. Kung susuko si Alvin, walang alinlangang aaminin niya na alam lang niya kung paano magtago sa likod ng mga babae, at umasa sa proteksyon ng kababaihan. Nawawala ang dignidad ng isang tao. Nagtataka ang lahat, paano pipiliin ni Alvin sa mga ganoong sitwasyon. Isang bakas ng galit ang lumitaw sa magagandang mata ni Megan nang marinig niya si Felix, at magliliyab na sana. Kinurot ni Alvin ang palad ni Megan, at bahagyang ngumiti. Little Megan, saan man ito naruroon sa mundong ito, hindi kailanman nagkukulang ng mga baliw na aso. Hindi mo kailangang ibaba ang iyong sarili sa kaparehong antas nito. Kahit na ang boses ni Alvin ay hindi malakas, ngunit ang Mizar platform ay tahimik na ngayon, kaya ang kanyang mga salita ay pumasok sa mga tainga ng lahat ng naruroon. Baliw na aso. Ang mga sulok ng mga disipulo ng 7-star sword sect ay hindi napigilan ang pagkibot. Ang Alvin na ito ay talagang ininsulto si Felix bilang isang baliw na aso. Naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Nakakabaliw ang Alvin na ito. Si Alvin ay siguradong patay na. Ito ang iniisip sa puso ng karamihan sa mga disipulo ng 7-star sword sect. Sa isang sandali, pinalitan ni Felix si Alvin upang maging sentro ng atensyon ng lahat. Ang katawan ni Felix ay nanginginig ng husto, ang kanyang walang katulad na gwapong mukha ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang pares ng mga mata ay nagpakita ng matinding layunin ng pagpatay, ngunit mabilis itong napigilan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Alvin. I really don't know. Isang basurang nakakuha ng qualification para sumali sa second round ng Outer Court Martial Competition, pero hindi nangangahas na sumali, saan nanggagaling ang yabang na ito? Ang boses ni Felix ay walang kapantay na malamig, at sinabi niya ang salitang basura, lalo na kitang-kita. Ang mga salita ni Felix ay umalangaw-ngaw sa maraming tao. Ang mga taong ito ay kadalasang arcade pick na mga babaeng disipulo na maling akala kay Felix. Tama si Senior Brother Felix, ang taong walang lakas ng loob na lumahok sa Outer Court Martial Competition ay walang kwalipikasyon para maging mayabang. Eksakto, Alvin, kung ikaw ay isang lalaki, pagkatapos ay umakyat sa combat ring at lumahok sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition. Kung hindi ka mangangahas, ikaw ang puway, na binanggit ni Senior Brother Gomer, at ang basura, na alam lang kung paano umasa sa mga babae tulad ng sinabi ni Senior Brother Felix. Nang makita ang eksenang kinokontrol niya, tumingin si Felix kay Alvin, ang kanyang mga mata ay dahan-daang pumikit sa isang linya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay may kampante na pagngisi. Parang sinasabi niya kay Alvin, "Anak, wala ka pang karanasan para kalabanan ako." Haha. Hindi napigilan ni Alvin na tumawa, kumislap ang kanyang mga mata ng nakakasindak na liwanag habang sinusulyapan niya si Felix, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kay Gomer bago siya dahan-daang nagsalita. Kailan ko, Alvin, nagsabi na gusto ko ng sumuko? Kung tama ang memorya, sa ngayon, mukhang hindi napigilan ni Peak Master Franklin ang ibang mga alagad sa labas ng court na pumili kung lalahok sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition, tama ba?
308. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, namula ang kanyang anyo habang siya ay biglang nag-flash out. Spirit Serpent Movement Technique. Siya ay tila nag-transform sa isang espiritong ahas habang siya ay mabilis na kumikislap sa arena ng labanan, pagkatapos ay bumaba sa tabi ni Linda. Ginamit ni Alvin ang kanyang mga aksyon upang ipahiwatig ang kanyang saloobin sa bagay na iyon. Hindi siya sumuko. Gusto niyang sumali sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition. Talagang gustong sumali ni Alvin sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition, hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ang ilan sa mga alagad ng Megrez Peak ay lubos na natulala nang makita nila ang eksenang ito. Sa tuwing pumupunta si Gomer sa Megrez Peak nitong nakaraang 3 buwan, malinaw nilang nararamdaman ang lumalakas na puot na ipinahayag ni Gomer kay Alvin. Walang ibang hinihiling si Gomer kundi sunugin ang mga buto ni Alvin at ikalat ang kanyang abo. Kaya, sa kanilang pag-aalala, ang pagpipilit ni Alvin na lumahok sa ikalawang round ng Outer Court Martial Meet ay pinaglalaroan lang ang sarili niyang buhay. Hindi sila tumingin ng mabuti kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Gomer ay isang ikapitong antas ng Origin Core Stage na mga disipulo, at siya pa nga ang numero 1 disipulo sa Outer Court ng 7-Star Sword Sect. Alvin, ang iyong Muscle Meridian Rebirth Scroll ay malapit nang maging akin. Nawala ang kalungkutan sa mukha ni Leon nang makita niyang umakyat si Alvin sa arena ng labanan, at ang pagpapalit dito ay isang ngiti na nananaig ang kanyang balak. Bigla niyang naramdaman na ang lahat ng ginawa niya ng palihim ay hindi nagawang walang kabuluhan. Sulit ang lahat. Alvin, bakit ka umahan? Tumingin si Linda kay Alvin na nasa tabi niya, at napakunot ang kanyang magandang kilay. Hindi mo na kailangang bigyang pansin ang sinabi ni Felix. Alam ni Alvin na sinabi ito ni Linda dahil nag-aalala siya sa kanya, at kasabay ng pag-init ng puso niya, bahagya siyang ngumiti. Senior sister, hindi ako umakyat dito dahil sa sinabi niya. I'd originally intended to participate in the second round of the Outer Court Martial Competition. Aakyat pa rin sana ako kahit hindi niya sinabi. Natigilan si Linda, at nang makita niya ang hindi mapapantayang matalim na titig ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa ganang kanya, si Alvin ay parang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa tigre. Hindi niya alam kung gaano kataas ang langit at ang kapal ng lupa. Siya ay may labis na opinyon sa kanyang mga kakayahan. Hindi masama, Alvin, maaari ka pa ring ituring bilang isang lalaki. Tumingin si Felix kay Alvin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti, habang ang malamig na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata. Pero, kung makakaligtas ka o hindi sa second round ng Outer Court Martial Competition ay depende kung may kakayahan ka. Kahit papaano, kung makaharap mo ako, hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Hindi pinansin ni Alvin ang panunukso ni Felix, at bumaba ang kanyang tingin sa kalapit na Gomer. Ang baluktot at kahindek-hindek na mukha ni Gomer ay nagkasalikop na ngayon, at ang kanyang mga tatsulok na mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin habang ito ay kumikislap na may matinding layuning pumatay. Ikaw si Alvin. Samantala, ang Peakmaster ng Mizar Peak, si Franklin, ay pinalaki si Alvin ng may interes. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga gawa. Ngunit, kahit na kaya mong pumatay ng isang ika-6 na antas ng Origin Core Stage Outer Court Disciple, ngunit maaaring hindi mo matalo ang isang 7th level Origin Core Stage Outer Court Disciple. Ngayon, hanggat kaya mo pang mabuhay, sa hinaharap, ang yugto ng 7-Star Sword Sect ay magiging iyong sarili lamang. Ang mga salita ni Franklin ay puno ng papuri kay Alvin. Naging sanhi ito ng paglubog ng mukha ni Felix at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay lumalim. Para kay Gomer, sa halip ay hindi siya sumang-ayon o hindi sumang-ayon, para sa kanya, walang pinagkaiba ang sinabi ni Franklin. Dahil, talagang hindi niya papayagan si Alvin na mabuhay ngayon. Peakmaster, masyado kang mabait. Si Alvin ay nanatiling hindi mapagpakumbaba o mayabang kapag kaharap si Franklin. Malalim na sumulyap si Franklin kay Alvin, pagkatapos ay tumingin sa pulutong ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect sa Mizar platform. Ngayon, mayroon pa bang mga Outer Court Disciples na nakakuha ng qualification para lumahok sa second round ng Outer Court Martial Competition, at gustong sumali sa Outer Court Martial Competition ngayon?
Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang umakyat sa combat ring. Ikinaway ni Franklin ang kanyang manggas, pagkatapos ay nagpahayag sa malakas na boses. Opisyal na magsisimula ang ikalawang round ng Outer Court Martial Competition. Ang mga patakaran ng ikalawang round ng Outer Court Martial Competition ay napakasimple. Tiningnan ni Franklin si Alvin at ang iba pang 28 7th level Origin Core Stage Outer Court Disciples, at dahan-daang sinabi. Isasagawa ko ang pagguhit ng mga lot sa isang sandali. Mayroong kabuoang 29 na mga lot. Ang taong gumuhit ng lot number 1 ay makakakuha ng bye para sa dalawang round, at pansamantalang mailagay sa nangungunang 10 na lugar. Ang iba pang 29 na tao ay magdedesisyon sa 14 na tao, pagkatapos ay magdedesisyon sa 7 tao, ang 7 taong ito ay pansamantalang ilalagay sa nangungunang 10 na lugar. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng 8 tao na pansamantalang nasa nangungunang 10 lugar. Ang 7 tao na na-eliminate ay muling bubunot ng lot, at ang taong bumunot ng lot number 1 ay pansamantalang ilalagay sa top 10 na lugar. Sa oras na iyon, magkakaroon na lamang ng isang natitirang bakanteng lugar sa nangungunang 10 lugar, at ang huling tao ay pagpapasya mula sa iba pang 6 na tao upang punan ang bakanteng lugar na ito. Pagkatapos makumpirma ang 10 tao na pansamantalang nasa top 10 na pwesto, kung sino man sa natitirang 19 na tao ang hindi kumbinsido sa kakayahan ng sino man sa 10, maaari silang mag-issue ng hamon. Hanggat maaari mong talunin ang iyong kalaban, o kahit napatayin ang iyong kalaban, maaari mong palitan ang iyong kalaban upang mailagay sa nangungunang 10 na lugar. Kapag wala ng mga taong naglalabas ng mga hamon, ang mga tao sa nangungunang 10 lugar ay ang mga taong nasa top 10 ng Outer Court Martial Competition sa oras na ito, at maaaring makuha ang mga premyo na ipinagkaloob ng sekta. Dahil iba-iba ang mga premyo para sa top 10 na tao, kaya, ang tiyak na paglalagay ng top 10 ay kailangang magpasya sa huli. Ang taong mauuna ay magkakaroon din ng Profound Origin Fruit. Ngayon, mayroon bang anumang bagay na hindi malinaw sa inyong lahat? Tumingin si Franklin kay Alvin at sa iba pa habang nagtatanong. Si Alvin at ang iba pa ay umiling, dahil ang pagpapakilala ni Franklin kanina ay maayos at malinaw na sinasabi, at ito ay malinaw hanggat maaari. Ang taong gumuhit ng lot number 1 sa simula ay walang alinlangan ang taong may pinakamahusay na swerte. Ang tao ay magagawa ng wala ang unang 2 laban, at pansamantalang may lalagay sa nangungunang 10 lugar. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at puno ng interes sa numero 1. Siyempre, kahit na ang isa ay makakapag-drawing ng lot number 1 sa simula, hindi ito nangangahulugan na ang isa ay hindi na mag-aalala sa bandang huli, dahil may mga taong maglalabas pa rin ng mga hamon sa susunod. Nagawa lang nila ng walang kaunting pagsisikap. Hindi nagtagal, isang matanda sa labas ng korte ng Mizar Peak ang mabilis na lumakad at inilagay ang kahon ng lote na inihanda sa lupa. Tumingin si Franklin kay Alvin at ang isa naman ay nagsalita ng walang pakialam. May kabuuang 29 na numero ng lot sa loob, lahat kayo ay umakyat at mag-drawing ito. Nang hindi nagtagal, nanguna ang isang alagad sa labas ng court na malapit sa lot box para maglabas ng lot number. Magkabalikat na naglakad sina Alvin at Linda at dumating sa kahon ng lote, pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Alvin kay Linda. Senior sister, ikaw muna. Tumango si Linda, at hindi naging magalang dahil direktang nag-withdraw siya ng lot number. Numero 9. Ipinasok din ni Alvin ang kanyang kamay sa lot box. Sa sandaling ito, likas niyang iniabot ang kanyang espiritual na lakas, at isinama ito sa kahon ng lote. Si Alvin ay orihinal na walang pag-asa, dahil ang kanyang espiritual na lakas ay hindi mga mata, at hindi niya makita ang mga bilang ng mga lote. Ngunit nang lumawak ang kanyang espiritual na lakas sa lot box, sa halip ay malinaw niyang naramdaman na ang aura ng isa sa mga lote sa loob ng lot box ay tila iba sa iba. Pwede bang number 1 ito? Nag-isip si Alvin, pagkatapos ay direktang humawak sa loting iyon at binawi ito. Sinulyapan niya itong mabuti, ito ay numero 1 gaya ng inaasahan. Biglang naunawaan ni Alvin nang tingnan niya ang numero sa lote, hindi nakakagulat na naramdaman ng kanyang spiritual force na ang aura sa numero 1 ay naiiba sa iba pang lote. Kaya lumabas na ang numero sa lot number 1 ay nakasulat sa pulang tinta, samantalang ang mga numero sa iba pang lot ay nakasulat sa itim na tinta.
Marahil ang dahilan kung bakit isinulat ang lot number 1 sa pulang tinta ay dahil mas madaling ibahin ito mula sa iba pang mga lot. At tiyak na dahil dito ang nagbigay daan kay Alvin na gumuhit ng lot number 1 ng walang suspense. Isa. Lot number 1. Tumayo si Linda sa tabi ni Alvin, at hindi napigil ang mapasigaw sa mahinang boses nang makita niya ang numero ng lot na iginuhit ni Alvin. Lot number 1. Ang mahinang bulalas ni Linda ay kumalat sa buong tahimik na Mizar platform, na nagpapahintulot sa lahat na marinig ito. FK. Hindi pwede. Napakaswerte ni Alvin. Lot number 1 ang nabunot niya mula sa 29 lots. Ang swerteng ito ay masyadong langit-defying. Nagkataon lang. At saka, paano kung mabunot siya ng lot number 1? Pansamantala lang itong ilalagay sa top 10 places. Kung kulang pa ang lakas niya, may mga aalis pa sa kanya mamaya. Tama ka. Ang karamihan ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect ay hindi napigil ang sumigaw sa mahinang boses. Ang ilang mga tao ay emosyonal na bumantong hininga tungkol sa swerte ni Alvin, ang ilang mga tao ay nadama na hindi mahalaga kahit na si Alvin ay gumuhit ng lot number 1. Lot number 1. Bahagyang nagulat si Franklin sa swerte ni Alvin. Lot number 1. Gayunpaman, ang mga sulok ng bibig ng dalawang tao sa combat ring ay nabaluktot sa malamig na ngiti. Ito ay tiyak na sina Gomer at Felix. Maaari mo lang sisihin ang kapalaran mo sa pagiging masama sa pagdrawing ng lot number 1. Hanggat pansamantala akong umamin ng pagkatalo sa umpisa at hindi ako nakapasok sa top 10 place pagkatapos ng oras na iyon, maaari kong direktang homenin ka. At papatayin ka. Tumingin si Felix kay Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso, at isang ningning ng kalupitan ang lumundag sa kanyang mga mata. Ang mga bakas ng nagyayelong lamig ay lumitaw din sa mga tatsulok na mata ni Gomer. Ang kanyang kasalukuyang iniisip ay eksaktong katulad ni Felix. Alvin, mukhang hindi maganda ang swerte mo. Samantala, si Andong ay gumuhit ng kanyang sariling kapalaran, at tumingin siya kay Alvin habang umiiling siya. Malinaw niyang napansin ang layunin ng pagpatay at pinanibik na ipinakita ng mga mata ni Gomer at Felix nang tumingin sila kay Alvin. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa panlabas lang, si Alvin ay nakakuha ng numero 1 ay ang kanyang swerte. Ngunit sa katotohanan, binigyan nito sina Gomer at Felix ng pagkakataon na direktang pangalanan siya para sa isang hamon. Natural na nauunawaan ni Alvin ang malalim na kahulugan sa mga salita ni Andong, ngunit siya ay walang pakialam dito at bahagyang ngumiti. Ang dapat na dumating, ay darating. Hindi inasahan ni Andong na magagawa pa rin ni Alvin ang pagiging matino sa oras na ito, at matalim na sumulyap kay Alvin. Alvin, kung makakaligtas ka ngayon. Ako, si Andong, ay magiging kaibigan mo. Ang edad ni Alvin ay hindi pa matanda, ngunit siya ay may napakalakas na disposisyon, at ikinabigla nito si Andong. Dahilan para maramdaman ni Andong ang paghanga na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Alvin, at maaari itong ituring bilang kanyang tugon. Alvin, direktang aminin ang pagkatalo kung haamon ka ni Gomer at Felix. Tumingin si Linda kay Alvin at bahagyang nag-aalala habang nagsasalita ito. Linda, kung aaminin niya ang pagkatalo, hindi siya si Alvin. Hindi pa naibukan ni Alvin ang kanyang bibig nang kausapin na ni Andong si Linda bago siya. Nagsimulang tumawa si Alvin. Andong, parang kilalang-kilala mo ako. Hindi ito maituturing na kilala kita, ngunit naiintindihan ko na hindi ikaw ang uri ng taong tumataka sa harap ng panganib. At saka, nakita ko ang pagtitiwala sa iyong mga mata. Malalim na sumulyap si Andong kay Alvin at dahan-daang sinabi, bagaman, hindi ko alam kung bakit ka kumpiyansa. 300 siyam. Bakit siya magkakaroon ng ganoong tiwala? Napangiti lamang si Alvin nang marinig niya si Andong, ngunit hindi nagbigay ng anumang karagdagang paliwanag. Naniniwala siyang malapit nang malaman ni Andong ang sagot para sa kanyang sarili. Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa magagandang mata ni Linda nang marinig niya si Andong, pagkatapos ay seryosong pinalaki si Alvin saglit. Sa huli, tumango siya at hindi na sinubukan pang hikayatin si Alvin.
Napagtanto niya na si Alvin ay talagang puno ng kumpiyansa. Isang malakas na kumpiyansa. Napaisip siya sa loob. Marahil, ang lalaking ito ng junior sister ay muling magdadala ng isang himala, at mabigla ang lahat dito. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga alagad sa labas ng court na lumalahok sa ikalawang round ng outer court martial competition ay nakabunot ng kanilang sariling mga palabunutan. Ngayon, lahat kayong 29 na ay nakabunot ng maraming bilang na pag-aari ninyo. Samantala, dahan-daang sinabi ng Mizar Peaks Peakmaster na si Franklin. Ngayon, ang mga disipulong nakakuha ng numero 2 at numero 3 ay pumunta sa unang singsing ng labanan. Ang mga disipulo na nakakuha ng numero 4 at numero 5 ay pumunta sa pangalawang singsing sa labanan. At iba pa, hanggang sa lot number 19. Mayroong kabuoang 10 combat ring sa Mizar platform. Ngayon, bukod sa walang laman ang center combat ring, ang bawat isa sa iba pang 9 na combat ring ay may 2 figure na lumitaw sa mga ito. Ang 9 na matatanda sa labas ng korte ng Mizar Peak ay sunod-sunod na pumunta upang mamuno sa labanan. Senior Sister Linda. Nakatayo si Alvin sa center combat arena sa gitna ng Mizar platform na hindi ginamit, at tiningnan ang magandang pigurang iyon na nasa pang-4 na combat ring. Sa sandaling ito, aaminin ko talo. Biglang may biglang boses na bumasag sa maikling katahimikan sa Mizar platform. Sa ika-7 combat ring, isang tao ang nagsalita para umamin ng pagkatalo. Aminin na ni Senior Brother Gomer ang pagkatalo. Ang karamihan ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect ay blanko na nakatingin kay Gomer na umalis sa ika-7 combat ring, at lahat sila ay may mga mukha ng hindi makapaniwala. Hindi na sila magugulat kung may ibang umamin ng pagkatalo. Ngunit ang umamin ng pagkatalo ngayon ay si Gomer. Ang numero 1 alagad sa labas ng korte ng 7-star sword sect. Bakit umamin si Senior Brother Gomer na natalo? Masyadong kakaiba. Ang ilan sa mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect ay may mga nalilitong ekspresyon, at ganap na hindi alam kung ano ang nangyari, dahil mahirap para sa kanila na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi mo alam. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Senior Brother Gomer ay inamin na ngayon na talunin para sa kapakanan ng mga hamon sa susunod. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na gusto niyang hamanin si Alvin. Hamanin si Alvin. Bakit? Dahil gusto niyang patayin si Alvin. Paano mo nalaman? Ako ay isang alagad ng Megrez Peak. Dumating si Senior Brother Gomer sa aming Megrez Peak 3 buwan na ang nakakaraan at ipinakalat ang salita ng pagnanais na labanan si Alvin sa arena ng buhay at kamatayan. Ngunit sa kasamaang palad, si Alvin ay palaging nagtatago, at si Senior Brother Gomer ay ganap na hindi makahanap ng pagkakataon. Ngayong mayroon siyang pagkakataon, sa tingin mo ba ay palalampasin niya ito? Kaya ganyan. Pero, paano naging magkaaway sina Senior Brother Gomer at Alvin? Hindi ko rin alam ito sa simula, ngunit nang maglaon pagkatapos magtanong ng maraming beses, nalaman kong napilayan ni Alvin ang dantiyan ng kapatid ni Gomer, si Almira. Sino sa labas ng korte ng 7-star sword sect natin ang hindi nakakaalam kung gaano kamahal si Senior Brother Gomer sa kanyang kapatid na si Almira? Sabihin mo sa akin, hindi ba siya maghihiganti para kay Almira? Napilayan ni Alvin ang dantiyan ni Almira. Mabilis na kumalat ang pag-uusap ng dalawang 7-star sword sect outer court disciples. Hindi nagtagal, halos lahat ng nakatayo sa Mizar platform ay alam na ito. Si Alvin Baldado ang dantiyan ng kapatid ni Gomer, si Almira. Kinamumuhian ni Gomer si Alvin hanggang sa buto, at gustong patayin si Alvin. Alvin, ikaw. Si Andong na tumabi kay Alvin ay may pagtataka na ekspresyon, bagamat alam niya na gusto ni Gomer na maghanap ng gulo kay Alvin, ngunit hindi niya alam na may mga dahilan talaga para dito. Nagkibit balikat si Alvin, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Nakakagulat ba? Tumango Andong. Talagang nakakagulat. Sino sa labas ng korte ng ating 7-star sword sect ang hindi nakakaalam na si Gomer ay walang katulad na pagmamahal sa kanyang kapatid, at pumayag sa lahat ng hinihiling nito? Ngunit tuwirang pinigilan mo ang kanyang dantiyan. Kakaiba kung hindi ipagsapalaran ni Gomer ang kanyang buhay para patayin ka. Pero,
hindi ka mukhang hindi makatwira na tao, bakit mo pilayin ang dantian ni Almira? Tumingin si Andong kay Alvin na may nagtataka na ekspresyon. Sa totoo lang, wala naman masyado. Naunang pinahiya at binubuli ni Xiao ang babae ko ng walang dahilan, pagkatapos ay paulit-ulit na nagpahayag na gusto niyang pilayin ang dantian ko, at isagawa pa ito. Ipatikim ko lang sa kanya ang sarili niyang gamot. Casual na nagsalita si Alvin, na parang walang kahalagahan ang sinabi niya. Biglang naunawaan si Dong. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Almira na umaasa sa impluwensya ni Gomer na kumilos sa isang marahas at walang pigil na paraan sa Arcade Peak. Sa pagkakataong ito, maaari lamang niyang ituring ang kanyang sarili na kasawi ang palad dahil sa pagtatangka niyang ay bulika. Hindi malakas ang tunog ng kanilang pag-uusap, ngunit narinig pa rin ito ni Franklin na nakatayo sa malapit. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Franklin. Ang Alvin na ito ay talagang tunay na tao. Ngunit ang kanyang tapang ay talagang hindi maliit. Hindi ba talaga siya natatakot na maranasan ang paghihiganti ni Gomer? Ang pag-amin ni Gomer ng pagkatalo ngayon ay malinaw na dahil si Alvin ang pinupuntirya niya. Bumalik si Gomer sa katumingin kay Alvin na may masama at walang awa na tingin. Gomer, akin siya. Tumingin si Felix kay Gomer, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na liwanag, habang sinasabi niya sa isang mapagmataas na boses. Sinaway ni Gomer si Felix ng malamig at walang malasakit na tingin, pagkatapos ay hindi siya pinansin, na parang hindi sineseryoso si Felix. Ang mukha ni Felix ay lumubog, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding liwanag habang galit na sinabi niya sa kanyang puso. Gomer, bukod sa pagpatay kay Alvin ngayon, papatayin din kita. Pagkatapos ng araw na ito, papalitan kita para maging numero 1 disipulo sa outer court ng 7-star sword sect. Samantala, isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang magkatugmang kalaban ang naganap sa ibabaw ng iba pang 8 combat ring. Napakalakas. Malinaw na nakita ni Alvin ang figure ni Linda na kumikislap sa pang-apat na combat ring, umiiwas sa mabangis at matalim na hampas ng espada ng kanyang kalaban, pagkatapos ay ang mga imahe ng espada sa kanyang kamay ay bumabalot pababa, na parang nagiging ulan na tumatakip sa kalangitan, na pinipilit ang kanyang kalaban na umatras. Mula sa simula hanggang sa matapos ay hindi niya nasugatan ang kanyang kalaban. Salamat sa pagpapakita ng awa. Ang ikapitong antas ng Origin Core Stage na mga lalaking outer court na disciples na napilitang umatras, ay may malamig na pawis na lumalabas sa kanyang noo habang direktang umamin ng pagkatalo at lumayo sa ika-4 na arena ng labanan. Si Linda ay nanalo at sumulong. Sa susunod na walang oras, ang mga resulta ng iba pang ilang mga combat ring ay lumabas na. Isa pang 7 tao ang matagumpay na umaban. Ilang tao lamang ang nasugatan, ngunit walang namatay. Bagamat ang outer court martial competition sa pagkakataong ito ay binaliwala ang buhay at kamatayan, ngunit sa mata ng mga alagad sa labas ng court na umakyat sa combat ring, ang kanilang mga kalaban ay mga senior at juniors ng parehong sekta kung tutuusin. Dahil walang sama ng loob o awayan sa pagitan nila, hindi na kailangang magpatayan. Ang parehong utos tulad ng dati. Ang natitirang 10 alagad sa labas ng korte, pumasok sa mga singsing ng labanan. Dahan daw ang sabi ni Franklin. Alvin, pupunta ako. Sinabi ni Andong kay Alvin pagkatapos ay umakyat sa malayong combat ring. Aaminin ko talo. Sa pagkakataong ito, isa na namang tao ang umamin ng pagkatalo. Felix. Dahil nagkaroon ng president ng Gomer, kahit na ang karamihan ng mga disipulo ng 7-star sword sect ay bahagyang nagulat, ngunit nang harapin si Felix na umamin ng pagkatalo, ang kanilang sorpresa ay hindi pinalaki tulad noong inamin ni Gomer ang pagkatalo kanina. Aminin na ni Senior Brother Felix ang pagkatalo. Dahil din ba ito kay Alvin? Ang Alvin na ito ay unang nanakit kay Senior Brother Gomer, at ngayon ay nanakit kay Senior Brother Felix. Maliban kung siya ang magkukusa na umamin ng pagkatalo ngayon, tiyak na mamamatay siya. Ang ilan sa mga disipulo ng 7-star sword sect ay sumulyap kay Alvin, at hindi maiwasang umiling. Sa susunod na walang oras, ang iba pang 8 tao ay nagpasya sa nanalo. Andong ay nanalo. Nagpatuloy ang outer court martial competition.
Bukod kay Alvin at sa 14 na tao na naalis, ang iba pang 14 na tao ay nagsimula sa ikalawang round ng mga labanan. Sa pagkakataong ito, ang 7 tao na nakakuha ng tagumpay ay ilalagay kay Alvin upang pansamantalang mailagay sa nangungunang 10 lugar. Nagsimula na ang mga laban. Sa 7 singsing ng labanan, ang mga imahe ng espada ay kumikislap ng walang pigil. Bawat ika-7 antas ng Origin Core Stage Outer Court Disciple kasama sina Linda at Andong ay inilalantad ang lahat ng kanilang natutunan sa nilalaman ng kanilang puso, ang mga kasanayan sa espada na nakasisilaw sa mga mata ay sumipol, tumatagos sa lahat ng dako. Sa paglipas ng panahon, ang mga labanan sa 7 combat ring ay sunod-sunod na natapos. Sumulong sina Linda at Andong. Sila at ang isa pang 7 antas ng Origin Core Stage na mga alagad sa labas ng court na magkasama ay pansamantalang inilagay sa nangungunang 10 lugar. Ang 7 tao na naalis ay muling bumunot ng palabunutan. Ang taong bumunot ng lot number 1 ay pansamantalang ilalagay sa nangungunang 10 lugar. Ang iba pang 6 na tao ay magpapasya sa pinakamalakas na tao na sasakupan ng huling pwesto sa nangungunang 10. Mula noon, napagdesisyonan na ang mga alagad na pansamantalang naligay sa top 10. Kahangahangang nakalista sina Alvin, Linda, at Andong. Very good. Ngayon napagdesisyonan na ang 10 tao na pansamantalang naligay sa top 10. Susunod, ang mga hamon ay isasagawa. Ang iba pang 19 na outer court disciples ay maaaring hamanin ang sinuman sa mga disipulo na malalagay sa top 10. Kung matalo mo ang kalaban mo, mapapalitan mo ang posisyon nila. Conversely, kapag natalo ka, mawawalan ka ng qualifications para mag-issue ng challenge. Ang bawat tao ay may isang pagkakataon lamang na maglabas ng isang hamon. Sana lahat kayo ay pumili ng mabuti. Sabi ni Franklin sa malinaw na boses. Ngayon, ang natitirang 19 na tao ay susunod ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga numero ng lot sa kanilang mga kamay upang hamanin ang kanilang kalaban. Bumaba ang mukha ni Felix nang marinig niya si Franklin, at ang malamig niyang tingin ay bumaba sa numero ng lote sa kanyang kamay. Ang kanyang lot number ay 25. Ayon sa mga alituntunin na binanggit ni Franklin, kailangan niyang hintayin ang mga taong nauuna sa kanya upang matapos ang pagpili bago siya makapili. Hindi mahalaga ang lahat, ngunit ang Gomer na iyon ay nauna rin sa kanya. Ang unang taong pumili ng kanilang kalaban ay ang taong may hawak ng lot number 2, isang lalaking alagad sa labas ng court. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Alvin at sa iba pang 9 na disipulo, at sa bandang huli ay bumaba kay Alvin, habang siya ay tumingin pabalik-balik, at siya ay nagtiwala lamang na talunin si Alvin. Ngunit, nang may malamig na singhot na pumasok sa kanyang mga tainga, sa halip ay napansin niya na ang malamig at walang pakialam na tingin ni Gomer ay bumaba sa kanya, na naging dahilan upang maramdaman niya na para siyang nakaupo sa mga pin. Ngayon lang niya naalala na ang tanging dahilan ni Gomer na umamin ng pagkatalo kanina ay dahil sa Alvin na ito. Huminga siya ng malalim at hindi pinili si Alvin sa huli. Hindi siya nang ahas na saktan si Gomer. Maaari lamang siyang pumili ng ibang tao. Nagresulta ito sa kanyang pagkatalo at pagkawala ng kwalipikasyon para makipaglaban sa nangungunang 10 posisyon sa Outer Court Martial Competition. Malamig na pinanood ni Alvin ang lahat ng ito sa gilid. Alam niya na ang unang laban niya ngayon ay tiyak na makakaharap si Gomer. Katulad ng sinabi niya kay Andong kanina. Ang dapat dumating, darating din. Dahil hindi niya ito maiiwasan, dumiretso siya dito, at lalaban ng kontento. 310. Bukod kina Alvin, Andong, at Linda, sa mga sumusunod na hamon para sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition, ang iba pang 7 tao na pansamantalang naligay sa top 10 ay sunod-sunod na hinamon. Ang ilang mga tao ay nagawang protektahan ang kanilang lugar sa nangungunang 10, at ang ilan ay pinalitan. Sa arena ng labanan, ang labanan ay naging mas matindi. Ang mga imahe ng espada ay lumiwanag ng walang pigil, at ang mga tunog ng espadang sumisipol sa hangin ay patuloy na tumataas at bumaba. Bagamat si Alvin ang pinakamahina sa paningin ng karamihan sa mga disipulo sa labas ng korte ng Origin Core Stage sa ika-7 antas, walang humamon sa kanya.
Alam ng lahat na siya ang kalaban na napagdesisyonan ni Gomer. Kung sino man ang maglalakas loob na hamanin si Alvin, tiyak na masasaktan nila si Gomer. Hindi sila nang ahas na saktan si Gomer. Para naman kay Andong at Linda, pareho silang mga alagad sa labas ng korte na sikat sa loob ng outer court ng 7-star sword sect, at pantay na sikat kay Felix, mas mababa lang ng bahagya ang numero 1 disipulo sa outer court, si Gomer. Kaya, sa mata ng grupo ng mga disipulo sa labas ng korte ng Origin Core Stage ng ikapitong antas na naglalabas ng mga hamon, ang paghamon kay Andong at Linda ay lubos na sinasayang ang kanilang pagkakataon na maglabas ng hamon. Ang bawat disipulo ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon na maglabas ng hamon, kaya't pinahahalagahan nila ito ng maayos. Kaya, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pumili ng mga kalaban na kanilang pinagtitiwalaan laban. Kasama ang isa sa mga alagad sa outer court na naligay sa top 10 na natalo, at pinalitan, turn ng susunod na outer court disciple na maglabas ng hamon. Sa sandaling ito, ang abala at maingay na Mizar platform ay ganap na tumahimik, at naging tahimik. Bumaba ang tingin ng lahat sa iisang tao. Ito ay isang binata na may kakilakilabot at pangit na lumitaw, at isang pares ng tatsulok na mga mata ang kumikislap sa nagyayelong lamig na nakatutok sa isang tao na nasa battle arena sa gitna. Sa wakas, si Senior Brother Gomer na. Naghihintay lang si Senior Brother Gomer sa sandaling ito. Mukhang malapit nang magdusa itong si Alvin. Kung ako siya, siguradong diretso akong aaminin ang pagkatalo. Ang mga tingin ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect na naruroon ay sinundan ng tingin ni Gomer upang bumaba kay Alvin habang nagbubulungan sila sa talakayan. Nakatayo roon si Alvin, walang gumagalaw na parang bundok, at may walang kabuluhang ekspresyon na tila hindi ito magbabago kahit na gumuho ang Mount Tai. Alvin. Kasabay ng malamig na pagsigaw ni Gomer, ang kanyang katawan ay kumikislap na parang nag-transform sa isang cheetah habang siya ay sumusugod sa unang combat ring, at ang kanyang nagyayelong malamig na tingin ay hindi umalis kay Alvin. Hinamon niya si Alvin. Gusto niyang patayin si Alvin. Ang sukdulang galit at hangarin na pumatay ay naghalo sa nagyayelong malamig na tingin ni Gomer, at wala siyang ibang hinihiling kundi punitin si Alvin sa 1,000 piraso, pagkatapos ay sunugin ang bangkay ni Alvin at ikalat ang mga abo. Muscle Meridian Rebirth Scroll. Sa malapit na sulok ng unang combat ring, si Leon ay nakatayo doon, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng kagalakan at kasakiman, na para bang nakita na niya ang eksena ng kanyang sarili na nakakuha ng mahimalang pamamaraan ng paglilinang, ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Para sa kapakanan ng Muscle Meridian Rebirth Scroll, masasabing naubos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-iisip. Lalo na ang huling minutong pagbabago sa mga alituntunin ng Outer Court Martial Competition sa pagkakataong ito upang maging isang life and death competition, ay isang bagay din na ginawa niya sa likod ng mga eksena. Lahat ng ginawa niya ay para lamang makuha ang pamamaraan ng cultivation ni Alvin. Ang Muscle Meridian Rebirth Technique. Ngayon, nakakita na siya ng pag-asa, ang pag-asang makuha ang Muscle Meridian Rebirth Technique. Si Felix ay nakatayo sa malayo, ang kanyang mukha ay walang kapantay na madilim, at ang kanyang mabangis na mga mata ay tila naghihintay na lumunin ang isang tao. Ang Gomer na ito ay talagang nangahas na sakupin ang kanyang biktima. Bumaba ang kanyang tingin kay Gomer, at nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Isang Gomer ang pumatay kay Alvin at pinalitan si Alvin para mailagay sa top 10. Pagkatapos, siya ay direktang homanin si Gomer. Noong nakaraan, hindi siya masyadong kumpiyansa kapag kaharap si Gomer. Pero iba na ngayon. Mayroon siyang grade 7 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 29% sa kanyang pag-aari ngayon, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. May tiwala siyang matatalo, at mapatay pa si Gomer. Bastos. Kahit na si Alvin ay nagpahayag ng matinding pagtitiwala kay Megan, ngunit si Megan ay bahagyang nag-aalala, at kinagat niya ang kanyang mapang-akit na pulang labi habang ang kanyang mga tingin ay nakatuon kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang mga inscription ay hindi magagamit sa kompetisyon ng militar sa labas ng korte.
Ang Mizar platform ay muling nagkagulo nang makita nila si Alvin na nakatayo doon, at hindi gumagalaw kahit na matapos ang mahabang panahon. Si Alvin ba ay nagnanais na umamin ng pagkatalo? Sa pagtingin sa kanyang kasalukuyang saloobin, dapat niyang. Ayaw niya, di ba? Gusto ko pa rin siyang makitang lumaban. Labis akong na-curious kung paano nagawa ng binatang ito na mahigit 20 taong gulang na ito na pumatay ng isang 6th level Origin Core Stage Outer Court Disciple, at kung paano niya naipasa ang unang round ng Outer Court Martial Competition, para umaban sa second round ng Outer Court Martial Competition. I'm curious din. Unfortunately, hindi naman siguro natin makikita. Karamihan sa mga disipulo sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect ay inisip na sinadya na ni Alvin na aminin ang pagkatalo. Ang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Leon ay ganap na natigil. Ang Alvin na ito ay ayaw talagang umamin ng pagkatalo, di ba? Si Leon ay may nag-aalab na pagkabalisa sa kanyang puso, at wala nang ibang hiniling kundi ang magmadali. Pagkatapos ay kalad ka rin si Alvin pataas at ihagis siya sa unang combat ring, at gawing labanan sina Alvin at Gomer. Haha! Gomer, mukhang tinakot mo ng husto si Alvin. Bakit hindi ka pumili ng ibang taong hamanin? Paano kung ipaubaya mo sa akin ang Alvin na ito? Tumawa ng malakas si Felix, at sinulyapan ng panunuya ang malayong Gomer na nakatayo sa unang combat ring. Hindi siya pinansin ni Gomer, at ang malamig at mabangis niyang tingin ay bumaba kay Alvin. Alvin, dahil naglakas loob kang sumali sa ikalawang round ng Outer Court Martial Competition, hindi ka magiging sapat na matapang na tanggapin ang hamon ko, diba? Mukhang isa ka talagang puway, isang puway na tuloy-tuloy. Puway. Si Gomer ay muling sadyang pinahiya si Alvin sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, si Alvin na muling nakaakit ng tingin ng lahat, sa wakas ay kumilos. Si Alvin ay humakbang pasulong, at ang kanyang kalmadong mga mata ay bumaba kay Gomer, habang sinabi niya sa malalim na boses. Gomer, galit na galit ka sa akin at wala kang ibang hinihiling kundi ang patayin ako ngayon para makaganti para sa iyo kapatid, Almira. Alam ko ang lahat ng ito. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Gomer, at ang kanyang tatsulok na mga mata ay puno ng kalupitan. Buti naman alam mo. Maliban na lang kung gusto mong maging puway hanggang ngayon. Kung hindi, kapag naglakas loob kang umakyat sa unang arena ng labanan, ako, si Gomer, ang kapatid ni Almira, ay lilipulin ka. Napanatili ng mukha ni Alvin ang ekspresyon nito nang marinig niya ang walang awa na mga salita ni Gomer, at dahan-dahan niyang sinabi, alam mo ba kung bakit ko pinilayan ang kapatid mo, ang kapatid ni Almira, si Dantian? Bahagyang naiinip si Gomer. Wala akong pakialam kung bakit mo pailay ang Dantian ng kapatid ko. Nang pailay mo ang Dantian ng kapatid ko, at pailay mo ang buong paglilinang. Siguradong patay kang tao. Siguradong pagsisihan mo lang sa daan patungo sa impyerno. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Alvin. Ang ibig mong sabihin ay, kahit na may dahilan kung bakit ko napilayan ang Dantian ni Almira, dahil si Almira ang nag-initiate ng provocation, and initiated the attack. Kahit noon pa man, hindi ka makokonsensya. Hindi mo ba mararamdaman na si Almira ang nagdala ng lahat ng ito sa sarili niya? Hindi mo mararamdaman na hindi mo tinuruan ng maayos ang kapatid mo. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Alvin, at ang kanyang malamig at walang malasakit na titig ay titig na titig kay Gomer, habang nagsasalita siya ng salita sa salita. Whoosh! Ang Mizar platform ay nagkakagulo, dahil ang lahat ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay biglang nagkaintindihan. Kaya lumabas na may dahilan para pilayan ni Alvin ang Dantian ni Almira. Matagal ko nang narinig na umasa si Almira sa katotohanan na ang kanyang kapatid, si Gomer, ang numero 1 disipulo sa labas ng korte na kusa at walang pigil na kumilos sa Alcade Peak, at nang-aapi ng iba sa lahat. Ngayon ay tila totoo ang lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, si Almira ay maaaring ituring na may kaunti pa kaysa sa kanyang ngumunguya, at ang kanyang paglilinang ay napilayan pa dahil dito. Kung ganito talaga, karapat-dapat talaga si Almira. Oo,
Ang paggawa nito ni Alvin ay maaaring ituring na nag-aalis ng tumor sa Alcade Peak, at maging ang 7-star sword sect natin. Masiglang nag-usap ang karamihan ng mga disipulo ng 7-star sword sect. Nang marinig ni Gomer si Alvin, ang kanyang pangit at kahindek-hindek na mukha ay nagkagulo na. Ngayon, nang marinig niya ang talakayan ng pulutong ng mga disipulo ng 7-star sword sect, ang kanyang mukha ay tila naging isang lubad, ganap na nakagapos. Alvin! Biglang sumigaw si Gomer, na may boses na parang kulog. Ang kanyang titig na napakalamig hanggang sa limitasyon ay dumaan sa kanyang tatsulok na mga mata upang bumaba kay Alvin. Ako, Gomer, ay magsasabi sa iyo ngayon din. Ano man ang ginawa ng aking kapatid na babae, kahit na ang aking kapatid na babae ay nagkamali. Sa aking paningin, ano man ang ginawa ng aking kapatid na babae. Ikaw, Alvin, ay walang mga kwalifikasyon upang mapilayan ang kanyang paglilinang. Wala ka bang mga kwalifikasyon? Humagalpak ng tawa si Alvin, tumawa ng napakatalino. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay, ang iyong kapatid na babae, si Almira, ay nais na atakehin at ay cripple ang aking dantian. Hindi ko mapigilan. Maaari lang akong tumayo sa lugar at hintayin na ang iyong kapatid na babae ay tinakpan ang aking dantian. Natatapakan lang ako sa awa ng ate mo. Eksakto. Sabi ni Gomer sa malamig na boses. Ito ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ito pinili. Kung ganito ang pipiliin mo, baka maging lumpo ka lang, at hindi mamamatay. Samantalang ngayon, tiyak na mamamatay ka sa kamay ko. Nagsisisi ka ba? Pero sa kasamaang palad, walang silbi kahit gaano ka pa magsisi. Ngayon, mamamatay ka, Alvin. Sinabi ni Gomer ang salita por salita, na may boses na naglalaman ng kalungkutan na nagpahayag ng kanyang determinasyon na patayin si Alvin. Ang kanyang mga salita ay puno ng kalupitan at layuning pumatay. Naging sanhi ito ng karamihan sa mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect na naruroon upang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Siyempre, mayroon ding ilang mga alagad sa labas ng korte ng 7-star sword sect na galit na galit. Napakasobra ni Gomer. Oo nga, ayon sa sinabi niya, kahit sinong dantian ang gustong pilayin ng kapatid niya, hindi man lang makalaban ang mga iyon. Kung hindi, ang taong iyon ay siya ang target at papatayin. Talaga bang iniisip niya na ang 7-star sword sect ay pag-aari ng kanyang angkan? Alvin, huwag mo na siyang pansinin. Walang magmamaliw sa iyo kahit umamin ka sa pagkatalo. Tama, sa iyong likas na talento sa martial daw, madali mong malalampasan ang Gomer sa loob ng ilang taon. Hindi na kailangang itapon ang iyong buhay para sa isang pagtatalo na dulot ng personal na damdamin. Ang iyong kinabukasan ay maluwalhati, at malayo sa isang bagay na maihahambing ni Gomer. Dapat mong pag-isipang mabuti. Ang salita ni Gomer ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 ripples, na ganap na naging sanhi ng pagkagulo ng Mizar platform. Kasabay ng galit ng maraming mga alagad sa labas ng korte ng 7-star sword sect, walang tigil din nilang pinayuhan si Alvin na aminin ang pagkatalo. Nagkaroon ng sukat sa puso ng bawat isa. Bagamat hindi sila maituturing na magkaroon ng anumang relasyon kay Alvin, ngunit sa sandaling ito, ang sukat na iyon sa loob ng kanilang puso ay walang alinlangan na nakatungo kay Alvin, ang taong nasa kanan at mahirap. Ang engkwentro ni Alvin ay naging sanhi ng kanilang pakiramdam na parang sila mismo ang nakaranas nito. 311. Sa kasalukuyan, kahit na ang Peak Master ng Mizar Peak, si Franklin, ay hindi napigil ang sumimangot nang marinig niya ang Gomer. Alvin, aminin ang pagkatalo. Hindi na kailangang itapon ang iyong buhay para dito. Bahagyang nanginig ang tambol ng tainga ni Alvin nang makatanggap siya ng boses. Siya lang ang nakarinig ng boses na ito. Tumingin si Alvin kay Franklin na nakatayo sa malapit, ngayon, bahagyang tumango si Franklin sa kanya. Si Franklin mismo ang nagkondensasyon ng kanyang pinagmulang enerhiya sa tunog para makausap si Alvin. Si Alvin ay nagpapasalamat sa kanyang puso sa mabuting hangarin ni Franklin at sumagot ng nakangiti. Nakita ni Franklin si Alvin na tumango na may ngiti sa kanya, at naisip niya na tinanggap ni Alvin ang kanyang opinyon.
Ngunit sa sumunod na sandali, ang mga aksyon ni Alvin ay naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang sarili na matigilan. Whoosh! Nag-flash ang figure ni Alvin habang ginagawa niya ang Spirit Serpent Movement Technique na tila nag-transform sa isang Spirit Serpent habang siya ay umakyat sa unang combat ring sa isang kisap mata at nakatayo sa tapat ni Gomer na matamang nakatitig sa kanya. Si Alvin talaga ay hindi umamin ng pagkatalo. Nililigawan ba niya si kamatayan? Karamihan sa mga disipulo sa labas ng korte ng Seven Star Sword Sect sa Mizar platform ay natigilan nang makita nila ang mga aksyon ni Alvin. Sa ganang kanila, imposible para kay Alvin na maging kapareha ni Gomer ngayon. Tumawa si Leon. Nag-aalala pa rin siya na aaminin ni Alvin ang kanyang pagkatalo dahil sa ganoong paraan, ang kanyang mga plano ay ganap na mawawala, at lahat ng ginawa niya ng palihim ay magiging walang kabuluhan. Ngayon, ang pag-aalala sa kanyang puso ay naglaho, at ang kapalit ay lubos na kagalakan. Hanggat mapatay ni Gomer si Alvin, makukuha ko ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ang titig ni Leon ay may nag-aalab na ningning sa loob. Bastos. Ang walang katulad na magandang mukha ni Megan ay bahagyang tensyonado, habang sabik siyang tumingin kay Alvin na may bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat walang tigil niyang sinabi sa kanyang sarili sa kanyang puso na dapat siyang maniwala sa kanyang lalaki, ngunit nang dumating talaga ang sandaling ito, hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang puso. Hindi alam, ang lalaking ito ay matagal nang naging lahat sa kanya, at naging lahat sa kanya. Mahirap isipin kung paano siya magpapatuloy sa buhay kung mawawala ang lalaking ito. Marahil, pupunta siya sa kanya. Sa unang singsing ng labanan. Tahimik na tumingin si Alvin kay Gomer, mayroon siyang walang pakialam na ekspresyon na nanatiling hindi nababahala. Nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Dahil makapal ang ulo ni Gomer, hindi na niya naramdaman ang pag-aaksaya ng kanyang hininga. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Biglang, isang malakas na layunin ng labanan ang lumabas mula sa katawan ni Alvin, na para bang siya ay nagbagong anyo sa isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan. Ang tatsulok na mga mata ni Gomer ay naglabas ng kagalakan nang makita niyang umakyat si Alvin sa arena ng labanan, at ang titig na tiningnan niya kay Alvin ay parang titig ng isang mangangaso na pinupuntirya ang kanyang biktima. Alvin, pagkatapos kitang patayin, puputulan ko ang iyong ulo at iregalo ito sa aking kapatid na babae. Sa palagay ko ay tiyak na masisiyahan siya dito. Ang boses ni Gomer ay walang kapantay na malamig at walang malasakit, at sa kanyang kamay, isang 3 talampakan ng haba na talam ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Isang grade 7 spirit sword. Biglang humakbang palabas si Gomer. Agad-agad, bumuhos ang alikabok sa hangin sa locus yung bumaba ang binti ni Gomer. Ang origin energy ay tumalon at nagngangalit sa ibabaw ng grade 7 spirit sword na nasa kamay ni Gomer. Ngayon, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa ibabaw ng Gomer, at sa huli, ito ay naging 127 sinaunang mammoth silhouette. Ikapitong antas ng Origin Core Stage. Grade 7 Spirit Sword na may amplification na 27%. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang makita niyang nagsisimula ng mag-ipon ng puwersa si Gomer, dahil si Gomer ay isang 7th level Origin Core Stage martial artist, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Swoosh! Bahagyang nanghina ang anyo ni Alvin, ang enerhiya ng langit at lupa ay lumundag sa itaas niya, at 80 parang buhay na sinaunang mammoth silhouette ang namuo. Ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Agad na umalangaw-ngaw ang mga alon ng nagtatakang boses sa ibabaw ng Mizar platform gaya ng inaasahan. Itong Alvin. Napakapangit lang. Mahigit 20, at nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Hindi ako nananaginip tama. Inaasahan ko talaga na ito ay isang panaginip. Ito ay tulad ng isang suntok sa aming kumpiyansa. Higit sa 20, at nasa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Maging ang taong iyon na nangunguna sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom ay mukhang hindi naman napakapangit sa lahat ng mga nakaraang taon, tama ba? Kung si Alvin ay ipinanganak ng isa pang 5 taon na ang nakaraan, ang taong namumuno sa 5 dakilang Young Master ng ating Azure Forest Imperial Kingdom ay talagang hindi ang taong iyon.
Hindi ka panipaniwala. Ang karamihan ng mga disipulo sa labas ng korte ng Seven Star Sword Sect ay nagulat hanggang sa ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok, at pagkatapos nilang makabawi mula sa kanilang pagkagulat, hindi nila napigil ang umiyak. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay naging sanhi ng hindi maipaliwanag na pagkagulat. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, talagang hindi sila papayag na maniwala na totoo ang lahat ng ito. Scoundrel ay nakalusot. Baka sa mukha ni Megan ang kagalakan nang makita niya ang eksenang ito. Tulad ng inaasahan. Nagsalubong ang mga kilay ni Andong habang iniisip niya sa kanyang puso. Ngunit, kahit na ang Alvin na ito ay talagang nakalusot sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, may pagkakaiba ang lakas ng 20 sinaunang mammoth sa pagitan niya at ni Gomer. Kung ito ay pinalakas ng isang Grade 7 Spirit Sword, ang pagkakaiba sa pagitan niya at Gomer ay lalampas sa lakas ng 20 sinaunang mammoth. Bahagyang nagtaka si Andong bakit magkakaroon pa rin ng ganoong pagtitiwala si Alvin sa ilalim ng ganoong pagkakaiba. Kahit na pinangunahan niya ang usapin tungkol sa pagpatay ni Alvin sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage na disipulo ng Feck the Peak, si Brayden, 3 buwan na ang nakakaraan, at alam niyang gumamit si Alvin ng mas mahinang lakas para talunin ang mas malakas na lakas ni Brayden. Ngunit, ang lakas ni Brayden noong panahong iyon ay mas malakas lamang kaysa kay Alvin sa pamamagitan ng lakas ng 10 sinaunang mammoth. Ngayon, ang lakas ni Gomer ay sa halip ay mas malakas kaysa kay Alvin sa pamamagitan ng lakas ng 20 sinaunang mammoth. Si Linda ay nakatayo sa malapit, at ang kanyang magagandang kilay ay nakakunot, habang nakatingin kay Alvin na may bahagyang nag-aalalang tingin. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na gagawa muli ng milagro si Alvin. Ngunit, posible ba ito? Napakalaki ng pagkakaiba. Ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Mula kay Franklin hanggang sa grupo ng mga elder ng Mizar Peak, at maging ang outer court elder ng Megrez Peak, si Leon, lahat sila ay natulala ngayon. Ang likas na talento na ito. Masyadong nakakagulat. Tulad ng inaasahan, ang muling pagsilang sa loob ng Muscle Meridian Rebirth Scroll ay may epekto na hindi mas mababa sa 10,000 years stalactite milk. Ang pagnanasa sa mga mata ni Leon ay naging mas nakakabaliw. At ngayon, si Alvin na taong pinag-aalala, ay hindi tumutol kahit kaunti sa kaguluhang dulot niya. Ang lakas ng 80 sinaunang mammoth. Kabisado na niya ito hindi nagtagal pagkatapos niyang patayin si Brayden 3 buwan na ang nakakaraan. Nang makapasok siya sa ika-5 antas ng Core Formation Stage sa oras na iyon, sa buong puwersa, ang kanyang lakas ay katumbas ng lakas ng 81 sinaunang mammoth. Ang Quake Energy ay sumulong din kasama nito, at ang saklaw ng epekto ay tumaas sa loob ng lakas ng 20 sinaunang mammoth. Ngunit, ang lahat ng ito ay mga bagay ng nakaraan. Ngayong nakapagtanim na siya ng isa pang 3 buwan, at sa likas na talento sa Marshall Dow Alvin na taglay pagkatapos ubusin ang 10,000 taon na stalactite milk at muling isilang, ang kanyang paglilinang ay muling nasira. 5 araw na ang nakalipas, muli siyang nakapasok sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Kasabay nito, kinokontrol niya ang lakas ng 11 sinaunang mammoth na higit sa ordinaryong ika-6 na antas na Origin Core Stage na martial artist. Ang lakas ng 71 sinaunang mammoth. Hindi lang iyon, pagkatapos niyang makapasok sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage, ang Quake Energy ay umunlad muli. Ang saklaw ng epekto ng Quake Energy ngayon ay tumaas sa lakas ng 30 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, hanggat ang lakas ng kalaban ni Alvin ay hindi lalampas sa kanyang lakas sa pamamagitan ng lakas ng 30 sinaunang mammoth, ang kanyang Quake Energy ay madaling malipol ang kanyang kalaban tulad ng pagdurog ng mga tuyong dahon. Ngayon, ginamit ni Alvin ang lakas ng 80 sinaunang mammoth at itinago ang lakas ng 11 sinaunang mammoth. Dahil gusto niyang maglagay ng huwad na harapan sa harap ng lahat. At ipaisip sa mga tao na isa lamang siyang ordinaryong pang-6 na antas ng Origin Core Stage na martial artist. Bukod pa riyan, hanggang sa pag-aalala ni Alvin, kahit na gumamit lamang siya ng lakas ng 80 sinaunang mammoth, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng isang Grade 7 Spirit Sword at sa pamamagitan ng pag-asa sa Quake Energy, sapat na ito para harapin si Gomer.
Hindi na kailangang ipakita ang kanyang buong lakas. Hindi na kailangang magkatay ng manok gamit ang kutsilyo ng butcher. Ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Nagulat si Gomer sa kultibasyon na inihayag ni Alvin. Hindi niya sineseryoso ang isang ordinaryong 6th level Origin Core Stage martial artist. Ngunit ang ika-6 na antas ng Origin Core Stage martial artist na nakatayo sa harapan niya ay sa halip ay isang binata na lampas 20 anyos. Maging siya ay hindi rin maiwasang mabigla sa gayong likas na talento. Kailangan niyang aminin, ang likas na talento nitong si Alvin ay talagang nakakagulat. Kahit na sa buong kasaysayan ng Azure Forest Imperial Kingdom, mukhang hindi pa nagkaroon ng ganoong napakapangit na figure. Hindi ko inaasahan kaysa sa buhay ko, si Gomer, talagang magkakaroon ako ng pagkakataong pumatay ng isang henyong martial artist na nagtataglay ng gayong napakapangit na likas na talento. Ang puso ni Gomer ay napuno ng pananabik. Itong Gomer. Napansin ni Alvin na bukod sa puot, ang titig na binaril sa kanya ni Gomer ay may bakas ng pananabik. Nahulaan niya ang iniisip ni Gomer, at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Talagang iniisip ni Gomer na siya ay parang karne sa isang chopping block. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin nang lumitaw ang isang grade 7 spirit sword sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin, pagkatapos ay bahagyang nang inig habang ang origin energy ay kumikislap at nagngangalit sa ibabaw nito. Swoosh! Isa pang 21 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng 80 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Alvin. Sa madaling salita, umaasa sa isang grade 7 spirit sword, nagawa ni Alvin ang lakas ng 101 sinaunang mammoth. Haha! Alvin, akalain mo ba na ang lakas na ito lang ang makakalaban ko? Sok. Curious talaga ako, makakagawa ka ba ulit ng milagro tulad ng ginawa mo 3 buwan na ang nakakaraan? Bumaba ang tingin ni Gomer kay Alvin, at bahagyang kumulo ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang mapanuksong ngiti. Narinig niya kung paano gumamit si Alvin ng mas mahinang lakas para talunin ang mas malakas na lakas 3 buwan na ang nakakaraan, at pumatay ng pang-6 na antas na Origin Core Stage na disipulo. Ngayon, ang pinagkaiba natin ay ang lakas ng 20 sinaunang mammoth. Tingnan ko kung paano ka makakabawi sa distansyang ito. Kasabay ng pagsasalita ni Gomer, ang kanyang figure ay kumikislap na parang hangin habang siya ay sumugod patungo kay Alvin. Whoosh! Ang origin energy ay nagpaikot-ikot sa grade 7 na spirit sword sa kanyang kamay habang ang kanyang espada ay sumipol, na agad na napalitan ng 81 sword image. Isa lamang sa 81 espadang naisip na ito ay isang tunay na hakbang ng pagpatay. Ito ang mataas na grado ng profound rank sword skill, ang 99 sword technique, sa perfection stage. Maraming 7-star sword sect na mga disipulo ang nakakilala sa sword skill na ginawa ni Gomer. 81 eksaktong magkatulad na mga imahe ng espada ang napunit sa hangin, na naging sanhi ng pag-freeze ng hangin, at ang sipol ng espada ay nagpatuloy ng sunod-sunod, pagkatapos ay nagtipon-tipon, at walang katulad na butas sa tainga. Ang mga tambol ng tainga ng ilan sa mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect na may medyo mababang kultibasyon ay nanginginig, at ang kanilang mukha ay namutla. Whoosh! 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 Ang 81 sword images ay tila isang napakataas na leveled sword skill habang nakalock ito kay Alvin, pagkatapos ay nagdala ng nakakagulat na aura habang ito ay nagwawalis. Isang may sensinang layunin ng pagpatay ang sumunod na bomb alot kay Alvin. 312. Ang 81 sword image na eksaktong magkatulad ay sumipol habang papalapit, na naging dahilan upang makaramdam din si Alvin ng bakas ng pressure. Siyempre, bakas lang. Ang sword skill na ito ay medyo kawili-wili. Magiging mahirap para sa isang ordinaryong tao na makita. Pagkatapos na pagsamahin sa buhay ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng panghabang buhay na halaga ng masaganang karanasan sa martial arts ng Rebirth Martial Emperor, kaya sa isang sulyap lang, nakita ni Alvin kung gaano kakilakilabot ang husay ng espada na ito ni Gomer. Binigyang diin ng kasanayang ito sa espada ang pagbabago ng tunay sa huwad, at ang huwad sa tunay.
Sa mata ng isang ordinaryong tao, lubos na imposibleng matukoy kung aling larawan ng espada sa gitna ng 81 mga akala ng espada ang totoo. Pero, para sa akin na isang inscription master at marunong gumamit ng spiritual force. Kahit na ang sword skill na ito ay hindi masama, ngunit hindi nito kayang itago sa harap ko. Nag-isip si Alvin sa kanyang puso at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kailangan niyang aminin, ang sword skill na ginawa ni Gomer ay napakalakas. Bukod dito, naunawaan niya na ang kasanayan sa espada na ito ay napakahirap linangin, lalo pa ang paglinang sa yugto ng perpekto. Ang sword skill na ito ay magbibigay sana ng malaking kontribusyon para kay Gomer para maging numero 1 sa Outer Court at sugpuin ang grupo ng ika-7 antas ng Origin Core Stage Outer Court Disciples. Mamatay. Nanlamig ang titig ni Gomer, sinabayan ng pagkislap ng kanyang figure. Ang 81 imahe ng espada ay nakapalibot kay Alvin, at tila nag-transform sa walang katulad na mabilis na pag-agos ng mga ilaw na tumagos patungo kay Alvin mula sa bawat direksyon. Kahit hanggang ngayon, wala ni isa sa 81 larawan ng espada ang nagpahayag ng kahit katiting na pahiwatig. Ito rin ang punto ng 99 sword technique na nakakatakot. Sadyang mahiwaga. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nag-flash out, at madaling mahanap ang lokasyon ng tunay na espada sa loob ng 81 sword na nakuna ng larawan. Bigla siyang lumingon, at medyo nanlamig ang tingin niya. Sining sa pagguhit ng espada. Gumalaw si Alvin, isang atake ng espada na parang kidlat. Whoosh! Ang walang katulad na matulin na liwanag ng espada ay mabilis na natagpuan ang lokasyon ng tunay na espada sa loob ng 81 larawan ng espada sa loob ng 99 sword technique na pinatay ni Gomer. Klang! Ang dalawang grade 7 na spirit sword ay direktang nagsalubong, at naglabas ng nakakatalim na tunog ng mga sandatang bakal na nagsasalpukan. Imposible! Nanginginig ang kamay na humawak sa kanyang espada, at naging sanhi ito ng pagdilim ng mukha ni Gomer. Kaagad, ang kanyang tatsulok na mga mata ay naglabas ng kinang nang hindi makapaniwala. Ano man ang mangyari, hindi niya akalain na si Alvin ay talagang nakakakita sa pamamagitan ng kanyang husay sa espada, nakakakita sa lokasyon ng tunay na sword strike sa loob ng 81 sword image, at gumawa ng hakbang upang harangan ang kanyang sword strike sa oras. Pagkatapos ng lahat, dahil nilinang niya ang 99 sword technique sa yugto ng pagiging perpekto, wala ni isa sa mga alagad ng 7-star sword sect sa labas ng korte ang nakakakita dito. Masasabing ang 99 sword technique ang pundasyon na nagbigay daan sa kanya na hindi matalo sa outer court. At ngayon, ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay nakita sa pamamagitan ng swerte, siguradong swerte. Si Gomer ay ayaw maniwala na si Alvin ay may kakayahang makita sa pamamagitan ng kanyang husay sa espada, ang kanyang estado ng pag-iisip ay mabilis na lumuwag, at nasa oras na upang mahigpit na hawakan ang kanyang grade 7 spirit sword. Ang swerte ay bahagi lamang ng lakas ng isang tao. Ang pinakamalaking bagay na maaasahan ng lakas ng isang tao ay ang mabigat na kapangyarihan pa rin, kapangyarihang mapanakop ang lahat. Ang kasuklam-suklam at baluktot na mukha ni Gomer ay nagpakita ng isang pakiramdam ng kabaliwan. Swoosh! Agad, ang origin energy ay biglang tumaas ng paputok sa espada na nasa kamay ni Gomer na nasa isang stalemate na may espada sa kamay ni Alvin, at nagpakita ito ng kakilakilabot at walang katumbas na lakas. Ang lakas ng 127 sinaunang mammoth ay ganap na sumasabog. Ang nakakatakot na lakas ay dumaloy sa grade 7 spirit sword upang sumipol, na nagnanais na pasabugin si Alvin at ang kanyang espada na lumilipad. Sa sandaling ito, tila nakita na ni Gomer ang eksena ni Alvin na pinasabog na lumilipad bago siya tinugis at pinatay. Baka sa mukha niya ang nakakaloko at mabangis na ngiti. Mamatay! Gusto mo bang gumamit ng lakas para supulan ako? Nanginginig ang kamay ni Alvin nang maramdaman niya ang isang mabigat na lakas na dumaloy, na agad na pinipigilan ang lakas sa kanyang grade 7 spirit sword. Nahulaan niya ang intensyon ni Gomer, nanlamig ang kanyang mukha, at isang maliit na pangungulila ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Biglang nagustuhan ni Alvin sa kanyang puso. Enerhiya ng lindol.
Kaagad, ang origin energy sa grade 7 spirit sword ni Alvin ay nag-flock sa isang walang pigil na paraan, at nag-vibrate sa napakataas na frequency. Ang dalas na ito ay patuloy na tumataas. Om. 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 Ang origin energy sa grade 7 na spirit sword ay nag-vibrate sa napakataas na frequency, ngunit ni isang tao na naruroon ay hindi nakapansin nito. Kahit na ang Mizar Peaks Peakmaster, si Franklin, ay umiling lamang at bumaantong hininga nang makita niyang sumabog si Gomer dahil wala siyang anumang inaasahan kay Alvin. Sayang naman ang walang katulad na henyo. Umiling si Franklin, lumitaw ang isang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig habang siya ay bumaantong hininga. Dahil life and death competition iyon, natural na hindi siya makikialam. Ang isang tao ay walang kabuluhan kung wala ang kanyang salita. Not to mention that this is a life and death competition, kaya hindi lang ang kredibilidad ng kanyang sarili, ngunit ito ay nauugnay sa kredibilidad ng buong 7-star sword sect. Bilang isang nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang 7-star sword sect ay palaging sumusunod sa pagiging kapanipaniwala, at dahil lamang dito maaaring magkaroon ng foothold ang sekta sa loob ng libu-libong taon. Ito rin ang pundasyon ng 7-star sword sect. Sa sandaling ito, narinig ni Franklin ang isang matinis na sigaw, at tinusok nito ang kanyang tainga hanggang sa nanginig sila. Sa ilang sandali, likas niyang naisip na si Alvin ang nagpalabas ng matinis na sigaw. Pero sa di malamang oras ay parang may napansin siya at biglang nanginig ang kanyang figure. Hindi tama. Hindi ito ang boses ni Alvin. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita ang malayong tanawin, agad na dilat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi lang si Franklin, maging ang grupo ng mga disipulo sa labas ng korte ng Mizar Peak at ang pulutong ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-star sword sect ang naroroon, ang kanilang mga mata ay dumilat din, habang sila ay nakatitig ng walang laman habang ang malayong tanawin, at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Paano ito naging posible? Bastos! Nakahinga ng maluwag si Megan nang makita niya ang eksenang ito, at ngumiti siya na parang bulaklak. Basura! Ang mukha ni Felix ay madilim, at ang kanyang mga mata ay nanliit sa isang linya habang ang malamig na liwanag ay kumislap sa loob, pagkatapos ay naglabas siya ng isang salita sa pang-aalipusta. Sa unang singsing ng labanan. Nahati ang kamay na hawak ni Gomer sa kanyang espada, at nagkalat ang sariwang dugo. Para sa kanyang grade 7 spirit sword, pinalipad na ito, at bumagsak sa lupa sa di kalayuan na may kalansing. Ang isang patong ng sariwang dugo ay maaaring malabo na nakikita na may bahid sa hilt ng espada, at ang sariwang dugo ay bumubuo ng mga pulang rosas habang tumutulo ito sa combat ring. Hindi. Imposible. Ano yun? Nanginginig si Gomer, at ang kanyang kahindek-hindek at baluktot na mga katangian ay nababalot ng takot habang nakatitig sa binata na nakatayo sa kanyang harapan. Siya ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala, hindi pa nga siya makapagsalita ng maayos, at hindi maayos ang kanyang pananalita. Whoosh! Matapos gamitin ni Alvin ang Quake Energy upang sugpuin si Gomer at pabayaan siya sa kanyang espada, ang sipa ni Alvin ay kumislap, ang kanyang binti ay gumalaw na parang kidlat, kasama ang Origin Energy na lumakas ng paputok at nagngangalit. Lumitaw muli ang Quake Energy. Bang! Ang kanyang binti ay tumangay, at bumaba sa braso na ibinuga ni Gomer sa pagtatangkang harangin ang kanyang sipa. Bumuhos ang nakakatakot na Quake Energy. Naramdaman ni Gomer ang isang nakakatakot na enerhiyang nanginginig na nagmumula sa kanyang braso. Ito ay isang labis na nakakatakot na enerhiya na nag-vibrate ng mas madalas, halos nakakaapekto sa laman, dugo, at mga buto sa kanyang buong katawan, na naging sanhi ng kanyang mukha na mamatla, at ang origin energy sa kanyang katawan ay mahirap gamitin. Bukod dito sa sandaling nakatayo doon si Gomer at walang tigil na sumasayaw, at naging dahilan upang hindi malaman ng lahat ng taong naruroon sa karamihan kung ano ang nangyayari. Umalis ang espada ni Alvin. Whoosh! Hindi siya gumamit ng sword skill, at isang diretso at direktang sword strike ang bumungad.
Ang origin energy sa katawan ni Gomer ay kasalukuyang naaapektuhan ng quake energy ngayon, kaya't hindi niya ito magamit, lalo pat hadlangan ang sword strike ni Alvin. Puchi. Isang hibla ng dugo ang namulaklak na parang bulaklak, at ang walang kapantay na matulin at mabangis na hampas ng espada ay direktang pumasok sa dibdib ni Gomer, tumago sa kanyang katawan at lumabas sa kabilang dulo. Ang katawan ni Gomer na nanginginig hanggang sa puntong ito ay malata at walang kapangyarihan, nanginginig, pagkatapos ay tumingin siya sa binata sa kanyang harapan na may malumanay na tingin at isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Pilit niyang gustong sabihin, "Hindi. Ako. Pause." Sa huli, hindi natapos ni Gomer ang gusto niyang sabihin, dahil diretso siyang bumagsak sa isang pares ng tatsulok na mata na nakadilat. Bang! Isang putok ng alikabok ang bumalot sa hangin sa unang singsing ng labanan. Si Gomer, ang numero 1 disipulo sa outer court ng 7-star sword sect. Patay. Malamig na iniwas ni Alvin ang kanyang tingin kay Gomer na nakahiga doon na ang kanyang mga tatsulok na mata ay nakadilat, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang malamig na ngiti, pagkatapos ay itinago niya ang kanyang grade 7 spirit sword. Siyempre, hindi niya nakalimutang tanggalin ang grade 7 spirit sword at spatial ring ni Gomer. Ito ang lahat ng kanyang mga samsam. At halos sa eksaktong sandali na ang bangkay ni Gomer ay bumagsak sa lupa, ang Mizar platform ay nakamamatay na tahimik. Bukod kay Megan na ang mukha ay nagpapakita ng isang ngiti ng kagalakan, ang iba pang mga tao ay natulala lahat sa lugar, at tila sila ay may sinakal ang kanilang lalamunan, habang ang kanilang mga mukha ay namumula at hindi makagawa ng ingay sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkabigla mula sa eksena sa harap nila ay napakahusay. Sa ganang kanila, si Alvin na dapat ay pinatay ni Gomer, ay talagang umasa sa lakas ng 101 sinaunang mammoth lamang upang ipakita ang isang nakakagulat na pagbaliktad, at sa halip ay patayin si Gomer. Sa sandaling ito, para bang may dumadagandong na agos sa loob ng kanilang mga puso, agos na hindi tumahimik kahit pagkatapos ng mahabang panahon. Sa wakas, si Franklin ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at ang kanyang nagbabagang tingin ay bumaba kay Alvin. Kung ang titig na ito ay makapagpapaliyab ng apoy, kung gayon marahil ay masisindi nito si Alvin. Ang ganyang halimaw ay talagang lumitaw sa aking 7-star sword sect. Mahigit 20 lamang at nagtataglay ng cultivation sa ika-6 na antas ng origin core stage. Iiwan ko na lang ang lahat ng ito. Ngunit, talagang umasa siya sa lakas ng 101 sinaunang mammoth para patayin si Gomer na gumamit ng kanyang buong lakas, isang sinaunang lakas ng 127 mammoth. Kahit sa buong inner court, ang 9-9 sword technique ni Gomer ay isang bagay na kayang ihambing ng sword skill ng napakakaunting mga disipulo sa loob ng court. Ngunit, sa halip ay nakita niya ito sa isang sulyap. Kahit isang nascent soul stage na martial artist ay maaaring hindi madaling makita sa pamamagitan ng 9-9 sword technique ni Gomer. Sa kasalukuyan, hindi lang si Franklin ang nasasabik, maging ang karamihan ng mga disipulo ng 7-star sword sect ay may nasasabik na mga ekspresyon. Ang gayong halimaw na lumilitaw sa loob ng 7-star sword sect, ay walang alinlangan na makabuluhan sa 7-star sword sect. Maaari nilang isipin na pagkatapos ng ilang taon, ang halimaw na ito ay tiyak na may kukumpara sa mga figure tulad ng 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi, baka malampasan pa niya ang 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Saglit, lahat ng mga disipulo ng 7-star sword sect na naruroon ay tumingin kay Alvin na may nagbabagang mga tingin. Kahit na ang 7-star sword sect ay ang pinakamalakas na nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, ngunit ang mga nakababatang henerasyon nitong mga nakaraang taon ay hindi talaga katangi-tangi, at mas mababa sa 5 dakilang Young Master na ang katanyagan ay lumaganap sa malayo at malawak. Ngayon, ang nakababatang henerasyon ng 7-star sword sect ay agad na nangangailangan ng isang tunay na batang eksperto, isang batang eksperto na kayang makipagkompetensya sa 5 dakilang Young Masters. Nakita nila ang pag-asa kay Alvin. Abnormal. Tahimik na nakatingin si Andong sa kinaroroonan ni Alvin, at pagkaraan lamang ng ilang oras, naglabas siya ng isang salita. 313.
Si Linda ay nakatayo malapit kay Andong at ang kanyang maislan at magandang mukha ay namutla dahil sa takot. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakahanap talaga si senior sister ng isang natatanging lalaki. Talagang pinatay niya talaga si Gomer. At muling lumikha ng isang himala. Hindi. Imposible. Impossible. Ang elder sa labas ng korte ng Megrez Peak, si Leon, ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, walang tigil siyang umiling pagkatapos niyang sulyapan ang bangkay ni Gomer sa unang combat ring, at ayaw maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Si Alvin na saganang kanya ay dapat na namatay sa kamay ni Gomer, talagang nangingibabaw ang counter-attack para patayin si Gomer. Bakas nang hindi pagpayag ang lumitaw sa kanyang puso. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ni Gomer, ngunit ngayong namatay na si Gomer, nangangahulugan din ito na ang lahat ng ginawa niya sa pagkakataong ito ay isang walang kwentang pagsisikap lamang. Hindi siya nagtagumpay. Alvin. Minamaliit pa rin kita. Pagkaraan ng ilang sandali, napabuntong hininga si Leon at isang kahangahangang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mabangis na tingin, habang bumababa ito kay Alvin. Ang lakas ni Alvin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi. Hindi kita minamaliit ko ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ngayon, ang pinanibik sa puso ni Leon sa Muscle Meridian Rebirth Scroll ay halos hanggang sa puntong maaaring mabaliw siya sa kanyang pinanibik. Nakatayo si Alvin sa unang combat ring, tila may napansin, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at sa isang sulyap ay nakita niya ang malayong Leon. Ang nakakabaliw na pagnanasa sa mga mata ni Leon ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Alvin. Lumubog ang mukha ni Alvin. Ang Leon na ito ay tila hindi pa sumusuko. Nagpakawala ng hangin si Alvin at inalis ang kanyang tingin kay Leon, pagkatapos ay kumikislap ang kanyang katawan na parang nagiging espiritong ahas upang umalis sa unang singsing ng labanan. Samantala, ang mga disipulo sa labas ng korte ng Seven Star Sword Sect sa Mizar platform ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Ang lakas ni Alvin ay masyadong nakakatakot. Ang numero 1 disipulo sa outer court ng ating Seven Star Sword Sect ay napatay niya ng napakadali. Sa pagkamatay ni Gomer, ang reputasyon ng numero 1 sa outer court ay magbabago na ang mga kamay mula ngayon. Kung maaagaw ni Alvin ang unang pwesto sa Outer Court Martial Competition ngayon, siya ang magiging karapat-dapat sa titulo ng numero 1 disipulo sa Outer Court. Talagang inaasahan ko ito. Ang mga tingin ng lahat ng mga alagad sa labas ng korte ng Seven Star Sword Sect ay bumaba kay Alvin at napuno ng pag-asa. Samantala, bumalik si Alvin sa center combat ring. Hindi masama. Tumingin si Franklin kay Alvin at bahagyang ngumiti. Ngumiti si Alvin pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Linda. Alvin, paano mo nakita ang 9-9 sword technique ni Gomer kanina? Lumakad pasulong si Andong ng ilang hakbang upang tumayo sa tabi ni Alvin, pagkatapos ay tumaas ang kanyang mga kilay habang bahagyang nagtatanong. Tiningnan din ni Linda si Alvin nang may pag-usisa. Bahagyang ngumiti si Alvin, pagkatapos ay sinabi sa banayad na boses. Maaari lamang sisihin ni Gomer ang kanyang sarili sa pagiging kasawian. Ang kanyang kakayahan sa espada ay lubhang pambihira, at magiging mahirap para sa isang ordinaryong tao na makita. Ngunit sa kasamaang palad, minsan ay nag-aral ako ng mga inscription mula sa isang inscription master sa loob ng ilang panahon at alam kung paano gamitin ang espiritual na lakas. Ang aking espiritual na lakas ay lumawak at madali kong nakita ang kanyang kakayahan sa espada. Napabuga si Andong ng malamig na hangin, at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Mayroon kang paglilinang na ito sa ganoong edad. Akala ko sa simula ay inilaan mo ang iyong pansin sa paglilinang, ngunit talagang nag-aral ka pa rin ng mga inscription. Ang mga magsasaka ay pinakatakot na hatiin ang kanilang atensyon pagdating sa paglilinang. Katulad ni Andong mismo, bagamat mayroon siyang napakalakas na likas na talento sa paggawa ng mga armas, ngunit hindi niya pinag-aralan ang paggawa ng mga armas upang maging isang manggagawa ng armas, dahil ang kanyang mga hangarin ay wala sa daw ng paggawa ng mga armas. Kaya't tinalikuran niya ang kanyang likas na talento sa paggawa ng armas na medyo malakas, at itinoon ang kanyang atensyon sa kanyang paglilinang sa martial daw. Ilang araw ko lang pinag-aralan. Bahagyang ngumiti si Alvin.
Ngunit si Andong ay natural na hindi makapaniwala sa sinabi ni Alvin. Sa kasalukuyan, nagamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas, maiisip niya na ang mga natamo ni Alvin sa daw ng inscription ay tiyak na hindi kakaunti. Kahit na hindi nagsasalita si Linda, ngunit sa kanyang puso, umusbong ang mga alon ng pagkabigla. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magkaroon ng bakas ng paghanga sa puso niya. Hinahangaan ang kanyang junior sister sa paghahanap ng isang perpektong lalaki. Kumikislap ang mga mata ni Andong habang bumantong hininga sa emosyon. Si Gomer ay umasa sa mataas na grade na profound rank sword skill, 9-9 sword technique, para maging number 1 disciple sa outer court at bahagyang malampasan ako, Linda, at Felix. Ngayon, hindi isang inhustisya para sa kanya na matalo sa iyong mga kamay. Sa totoo lang, ang pinaka-curious ni Andong sa kanyang puso, ay kung anong paraan ang ginamit ni Alvin para patayin si Gomer. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang mga pamamaraan ni Alvin ay nabaligtad ang kanyang dating kaalaman sa lakas. Sa kanyang mga mata sa nakaraan, hanggat sapat ang lakas ng isang tao, ito ay sapat na upang lipulin ang lahat. Ngunit ngayon, matapos makita ng sarili niyang dalawang mata, kung paano ginamit ni Alvin ang lakas ng 101 sinaunang mammoth para patayin si Gomer na gumamit ng lakas ng 127 sinaunang mammoth. Ngayon lang niya naunawaan na ang lakas ay hindi lahat. Dati, poloko lang siya sa balon. Ngunit hindi alam ni Andong na hindi lang siya, kahit na ang Pickmaster ng Mizar Peak, Franklin, at ang 10 elder sa labas ng korte ng Mizar Peak na naroroon, lahat ay may katulad na pakiramdam tulad ni Andong ngayon. Siyempre, kahit na curious si Andong sa mga pamamaraan ni Alvin at nagnanais na malaman ito, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong. Dahil alam niya kung ano ang dapat itanong, at kung ano ang hindi dapat. Ang pamamaraan ni Alvin ay malinaw na isang paraan na lumalampas sa mga kasanayan sa militar at lakas. Ang pamamaraang tulad nito ang pinakamalaking trump card sa sinuman. At imposibleng basta-basta itong ipakita sa iba. Si Felix ay nakatayo sa di kalayuan na may hindi maihahambing na madilim na ekspresyon, hindi niya akalain na si Alvin talaga ang pumatay kay Gomer. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip bago ito. Sa ganang kanya, ang pag-ahon ni Alvin laban kay Gomer ay tiyak na 100 na walang babalikan. Ngunit ang mga resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kontra pinatay ni Alvin si Gomer. Bagamat ayaw niyang aminin ito, ngunit kailangan niyang aminin na imposible kahit napatayin niya si Gomer ng ganoon kasimple. Damat! Paano ba ito ginawa? Napansin ni Felix na nang harapin si Alvin, ang mga bakas ng takot at pangamba ay talagang malabong lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagdulot ito sa kanya ng walang katulad na hiya at sama ng loob. Ang isang batang mahigit 20 taong gulang na ang dahilan kung bakit hindi niya sinasadyang magkaroon ng ganoong damdamin. Damat! Sige, ipagpatuloy mo ang mga hamon. Hindi nagtagal, muling nagsalita si Franklin na nag-aanunsyo ng pagpapatuloy ng outer court martial competition. Ang mga sumusunod na hamon ay patuloy na isinagawa tulad ng nagngangalit na apoy. Ngunit ang lahat ng mga naghahamon ay dumating sa isang magkasanib na pagkakaunawaan, walang sino man ang nang-ahas na hamanin si Alvin. Anong biro? Pinatay lang ni Alvin ang numero 1 disipulo sa labas ng korte, si Gomer, at kahit na mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, ngunit hindi umabot sa puntong naisip nilang mas malakas sila kaysa kay Gomer. Bukod dito, malinaw na nakita nila ang labanan mula pa noon. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang Gomer na iyon ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umamin ng pagkatalo bago siya pinatay ni Alvin. Hanggang sa naisip nila ang eksena kanina, hindi nila maiwasang kiligin. Ang mga pamamaraan ni Alvin ay talagang kakaiba. Kasabay ng sunod-sunod na paghamon ng mga challenger sa mga alagad ng outer court na pansamantalang naligay sa top 10, sa wakas ay nakumpirma na ang top 10 disciple sa ikalawang round ng outer court martial competition. Ang grupo ng 10 disipulo na kinabibilangan nina Alvin, Linda, Andong, at Felix ay mga lugar sa top 10 ng outer court martial competition sa pagkakataong ito. Ngayon, ang nangungunang 10 disipulo ng outer court martial competition ay napagdesisyonan na. Ang paglalagay ng mga laban ay susunod na isasagawa.
Ang partikular na paglalagay ng top 10 disciples ay i-rank batay sa lakas. Kasabay ng boses ni Franklin, alam ng lahat na ang outer court martial competition sa pagkakataong ito ay magtatapos na. Lahat ng isa sa inyong 10 ay maglalaban-laban. Sa madaling salita, sino man sa inyo ay kailangang makipaglaban sa iba pang 9 na tao. May mga matatandang magpaparehistro para sa inyo, at ang taong lalaban at mananalo sa lahat ng 9 na laban ay ilalagay sa unang lugar ng outer court martial competition sa pagkakataong ito. Ang taong lumaban at nanalo ng 8 laban ay ilalagay sa pangalawang pwesto, ang taong lumaban at nanalo ng 7 laban ay ilalagay sa ikatlong pwesto, at iba pa. Tumingin si Franklin kay Alvin at sa iba pang 9 na disipulo, pagkatapos ay muling nagsalita. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, ang bawat isa sa 10 disipulo ay maglalaban-laban. Tunay na patas ang panuntunang ito. Alvin, ikaw muna. Isang boses ang narinig sa tenga ni Alvin, at ngayon lang niya napansin na si Franklin ang nagsasalita sa kanya. Hindi tumanggi si Alvin, tumango siya pagkatapos ay umakyat sa isa sa mga combat ring. Ngayon, sino man sa inyo na may kumpiyansa na talunin si Alvin ay maaaring umakyat at labanan siya. Tumingin si Franklin kina Andong, Linda, Felix, at ang isa pa, habang walang pakialam na sinabi niya. Ngunit walang kumilos. Nauna rito, ang lakas na ipinakita ni Alvin noong pinatay niya si Gomer ay naging dahilan ng pagkatakot nilang lahat dito, at wala silang tiwala na manalo. Maging si Felix ngayon ay masunaring tumayo sa kinatatayuan. Hindi siya nang ahas na umakyat sa combat ring. Ang mga pamamaraan ni Alvin ay masyadong kakaiba, at maging si Gomer ay madaling napatay ni Alvin. Kahit na mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, at pakiramdam niya ay matatalo niya si Gomer sa pamamagitan ng pag-asa sa Grade 7 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 29%. Ngunit hindi niya akalain na madali niyang matatalo si Gomer. Hindi ba hiniling ni Senior Brother Felix kay Gomer na ipaubaya sa kanya si Alvin? May pagkakataon na siya ngayon, pero bakit hindi siya umakyat sa combat ring? Hindi mo man lang ba naiintindihan ito? Hindi alam ni Senior Brother Felix ang lakas ni Alvin kanina at ngayong nasaksihan na niya ang eksenang pinatay ni Alvin si Gomer, tiyak na iwaksi niya ang mga iniisip na labanan si Alvin. Mukhang si Senior Brother Felix lang ang nakakaalam kung paano ay bully ang mahihina at katakutin ang malalakas. Ang mga tinig ng lahat ng mga disipulo sa labas ng korte ng 7-Star Sword Sect ay pumasok sa mga tainga ni Felix, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang anyo na parang tinamaan ng kidlat, at ang kanyang ekspresyon ay walang katumbas na hindi magandang tingnan. Alvin. Bumaba ang tingin ni Felix kay Alvin, at napuno ito ng kasamaan at kalupitan. Sa ganang kanya, ang dahilan ng lahat ng ito ay si Alvin. Itinulak niya ang lahat ng responsibilidad kay Alvin. Ngunit, kahit na noon, hindi pa rin siya nang ahas na umakyat sa combat ring at labanan si Alvin. Dahil natatakot siyang mapatay siya ni Alvin. Nakatayo doon si Alvin sa combat ring, hindi gumagalaw na parang bundok, na para bang nag-transform siya sa isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan na walang nang ahas na labanan. Hindi nagulat si Franklin sa eksenang ito, at sinabing walang pakialam. Kung walang aakyat sa combat ring upang labanan si Alvin pagkatapos ng 10 paghinga. Kung gayon ang iba pang 9 na tao ay ituturing na umamin ng pagkatalo. Ang marka ng laban ni Alvin ay 9 na laban, 9 na tagumpay. Ang mga marka ng labanan ng iba pang 9 na tao ay 1 laban, 1 ang matatalo. Sa panahong ito ng 10 paghinga, ang kapaligiran sa Mizar platform ay nakakatakot na tahimik. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.